mga transgender o yung mga lalaking nagpa-opera para maging babae, pwede na raw sumali sa international beauty pageant, pati na sa Miss Universe. Lumikha ng malaking kontrobersya sa buong mundo ang pagkaka-disqualify sa 23 anyos na si Jenna Talakova. And I find it quite confusing. Isa sa mga kandidata sa Miss Universe Canada, matapos mabunyag na si Jenna, hindi pala ipinanganak na babae, kundi nagpa-opera lang para maging babae o transgender. Sa katunayan, sumali pa nga si Jenna sa 2010 Miss International Queen Transgender and Transsexual Competition, kung saan sinabi niyang 4 na taong gulang pa lang siya nung naramdaman niyang siya'y babae. I just always knew that I was not what they were saying. It wasn't right. I thought that I was in the wrong body. 14 anyos naman daw siya nung nagsimula ng hormone therapy para mas maging hubog babae ang kanyang katawan. Sa edad na 19, nagpa-sex change siya sa Thailand. Maging sa kanyang mga opisyal na dokumento, babae ang nakatalang sa sarian niya. Pero nito lamang Martes, sa pambihirang pagkakataon, ipinahayag ng Miss Universe Organization na simula sa susunod na taon, tatanggapin na nila ang mga kandidatang transgender. Ang ilan sa ating mga beauty queens, hati ang opinyon. I'd rather want to have transgender contest like the most beautiful Miss Universe. Lahat transgender yan. Walang female. At least pantay yung labanan dyan. Kapag ang transgender ang nanalo sa corona, malaking sampal at dagok yan sa each and every one of the candidates, the female candidates. This is not an issue of discrimination. We're talking about yung mga miss, mga babae, mga pinanganak na babae. Ngayon, ang gays, alam naman natin na third sex sila. So, ang nangyari, kung tinanggap na yan sa Miss Universe, parang nawala na ang third sex. Parang nag-merge na ang babae at yung mga transgender. Pati na ang ilan nating mga kababayan. Yung salitang pangalan ko na binibili. So, ang babae lang. Pagandahan kasi yun parang papakita mo yung pinakamagandang nilalang sa buong mundo, parang siguro ayos na rin yun. Parang walang nadi-discriminate. Parang sa akin, hindi ako pabor kasi lalaki siya, tsaka ano siya, bakla. Okay sa akin, pabor ako. Pero ano't ano pa man, ang party list na ang laglag, nagbubunyi. Masaya kasi napasok sa limelight itong issue ni Jenna at kung paano siya nasuportahan ng kanilang batas sa Canada para maisulong yung kanyang pangarap na makasali sa Miss Universe Canada. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, alam natin na wala tayong batas para maisulong yung mga taong gustong mangarap din ng katulad ni Jenna. Masaya rin si Bem sa magandang balita mula sa Miss Universe Organization. 2009, siya ang hinirang na Miss Amazing Beauty, isa sa pinaka-prestigyosong beauty pageant para sa mga transgender. Si Bem rin ang naging representative ng Pilipinas sa Miss International Queen Pageant sa Thailand na ginanap noong 2010. Sa kasalukuyan, siya rin ang reigning Miss Gay Philippines International. At ang target daw niya ngayong salihan, ang Miss Universe. Hindi raw kasi biro ang mga pinagdaanan niya para maging ganap na babae. Gumastos siya ng humigit kumulang 700,000 pesos para magparetoke ng katawan at magpa-sex change din sa Thailand. It's not just a beauty pageant. It's not just a Miss Universe. Kumbaga, open door sa aming mga transgender na parang maging equal for everything. Just like mga work, job, and opportunity. Parang
parang kasali na kami sa mga babae na parang wala nang discrimination. Yung katawan ko, babae na yun. Pari, kung gusto ko talaga mag-itsurang babae, parang wala na talaga akong panlalaki na mga gamit. Puro babae na lang. Mula sa kanyang magandang mukha, hubog ng katawan at mahabang buhok, babaeng-babae na siya ngayon. Pero hindi lahat ng mga beautonera o yung mga panay ang sali sa mga beauty contest pabor sa ginawa ng Miss Universe, katulad ni Zailin. Kapag sumali tayo sa pambabaeng competition, kinalaban na natin ang mga tunay at ganap na babae talaga, parang yun ang sinabi na kinakahiya niyo ang sarili niyo bilang isang bakla o isang transsexual. Tuluyan na silang mag-aambisyon na makasali sa competition ng isang babae, wala nang kasali sa gay pageant. Mawawala na yan kasi wala nang magtataka sa sarili nila na sila ay bakla. Iisipin nila na sila ay isang tunay na babae at kakalimutan nila ang pagiging bakla nila, ang pagiging miyembro nila sa third sex group. Sapat na raw kay Zailin na nakasaad na sa kanyang mga personal documents, katulad ng birth certificate, na isa siyang babae. Dahilan para matuloy ang civil wedding nila ng kanyang boyfriend. Ito yung copy ng marriage contract namin dalawa. Wala naman nagpa-question sa akin eh. Talagang ang alam talaga nila, babae talaga ako. Pero hindi lang sa mga beauty pageant. May oportunidad ngayon para sa mga transgender. Si Gabriel Hart, chairperson ngayon ng Student Council ng University of the Philippines sa Diliman. Ngayon lang ito nangyari sa kasaysayan ng universidad. So in terms of politics, diba, political arena, lagi ang dominate ay mga lalaki or mga babae na dito na makapasok talaga yung mga sinasabi ng LGBT group. So with this time, mabigyan din ang tamang avenues, equal opportunities yung mga lahat ng LGBT to run for office sa ating gobyerno. Ngayong nabigyan daw si Hart ng pagkakataong mamuno, ipapakita raw niya ang kanyang kakayahan. Diba yung babae ay ito yung nasusukat sa ating pag-isip, sa ating pakiramdam, sa ating pakikitungo sa mga tao. So I think dapat yun na i-measure natin. Pagdating sa mga issue tungkol sa pagtanggap sa mga transgender, sa iba't ibang mga larangan, may sumusuporta. Siguro yung goal namin na parang ito rin talaga na babae tapos makipag-compete sa mga tunay na babae. Meron ding kumukontra sa pag-iingay at pangangalampas. It will not make me happy. God knows what makes us happy. Sana mahanap nila ang kanilang tuwa sa lipunan.